hindi ko na-experience yung grabing panggugurgol sa social media unless i-content ko si Risa Ontiveros. Ibang-iba yung experience ko sa kanya. Basta i-content ko si Risa Ontiveros, sunod-sunod ang ano ko. Sunod-sunod ang shadow ban ko, natitake down yung mga post ko, mga ganun. Ayun. Hi, Kuya Anthony! Good evening. Yung nagpauso na ganito, yung sinasabi, remember the Battle of Yultong, ganito yan. Yun yung malapit na siya sa border ng North Korea saka sa China. Ang kalaban niyan ay 500 na PEFTOK. Philippine PEFTOK soldier siya, 500 lang sila. At ang kalaban na pinagsama ng mga Chinese na Communist Party sa North Korean is nasa 1,000. They were outnumbered sila pero nanalo ang Pilipino. Pero ang hindi nila naiintindihan is because at that time nasa yung terrain ng Yultong, kumbaga ginamit ng PEFTOK yun to their advantage. Yun lang yung kumbaga sinuwerte lang talaga sila. Kumbaga yes, sabihin natin tactically. Ibang-iba na yung landscape ng war ngayon kumpara nun eh. Oo. At saka iba ang kaliber ng weapons doon. Oo. Kaya wag natin ikumpara yung remember the Yultong. Come on, that was 70 years ago. At saka hindi na epekto yan ngayon, pucha. Napakita nila ngayon yung to give, kasi syempre nga naman, paano mo may encourage yung mga reservists na magpa-enlist kung sasabihin mo na, ay mga matay kayo kasi high caliber na yung mga Syempre hindi nila sasabihin nila, hindi, we're going to replicate the Battle of Yultong. Kung sino ba nagsabi doon, napakalaking tanga nun. Nanlolo ako talaga. No? Oo. At saka itong gera na to, China will definitely gonna touch us without reaching our shores. Kasi long range weapon. Come on guys, iba lang may gera ngayon kumbaga hindi na contact na yan. Long range na. Long range ang ngayon. Ganito na nangyayari. Si BBM ang nag-offer sa US. Ano pa nga ba? Alam mo naman dyan kasi may usap-usapan nga kalat na nga kaya nga bumaliktad nag 180 degree kasi frozen assets. Yun lang yun. Yun lang, kumbaga dahil doon, isa sa gagawin, we were dahil sa ganun, dahil sa pansariling interest, he would be willing to bring his country, kumbaga, throw his country to the dogs. Tingnan mong nangyari. Ayun nga. May pang-intercept ba tayo ng mga missiles ng China? Ano kasi? Wala tayong enough na tangke. Pang-intercept pa? Ang mga mayabang at tumasa sa Amerika, tutulungan daw ang Pinas, sila pangharang sa China. Ito si Obet Merch. Merong gusto sabihin. And hello, Obet. Hi, Miss Jo. Hello. Yun nga ang problema dyan kasi pag nagkaroon ng full-scale war, ang hindi kasi naiintindihan nitong mga panatiko, magiging tayo, kahit pa hindi tayo magiging battleground, since tayo ang launchpad ng US, titirahin tayo ng missile ng China, regardless kung gagamit yan ng nuclear weapon or hindi. Yun yung problema dyan. At target tayo dahil nandito ang mga Amerikano. Yeah, exactly. Yan yung hindi nila maintindihan At pinagmamayabang pa nila na si PBBM daw may paninindigan compared kay PRRD. Sabi ko, yung naman yung sinasabi na mag-hard stand ka sa China, hanggang salita lang naman. Kasi kagaya dyan sa West Philippine Sea, nagbabago ba yung status ko dyan na dumikit na tayo sa US? Mas lalo tayong ginigipit. Wala rin namang ginawa ang Amerika. Nanonood lang. Diba? So BS lang talaga At saka yung tama yung sinabi ni Sir Anthony na yun nga, mayroon din ako napanood na dahil nga daw sa mga ipoprosen yung asset kaya pumayag si PBBM. $61 billion. Sa US. $61 billion. Laki, no? For them. So, bahala kayo sa buhay nyo. So, ganun ang attitude ni BBM. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta, makuha ko $61 billion ko. Oh my God, balik na ang tanimbala. Nakakaloka, merong report kagabi. Actually, si Jerome yung nag-send sa akin ng link Mainit-init pa. Binalita ng GMA kagabi na merong bala na nakita sa isang bagahe ng Filipino couple papunta ng Thailand.
Happy weekend, Jos Cabreros. Ayan. Hello, Filipino Leaks. Ngayon, yung babae, sinabi niya na gun owner talaga sila. Pero yung bala na nakita, hindi niya bala yon. Sabi niya gano'n, gun owner kami, pero yung bala ng baril namin, hindi ganyan. Ayun. Di lang pumatok kasi may baril na sarili yung babae. Sabi ni Art. Oo nga eh. Kasi lisensyadong gun owner pala. 'Di ba? Lisensyadong gun owner pala yung babae. Meron pala siyang mga baril talaga. So sabi niya gano'n, be that as it may, lisensyadong baril ako, hindi yan yung bala ko. Ngayon, so hindi akin yan. So, ibig sabihin, bala talaga siya, 'di ba? Dine-deny niya, na kanya yun eh. Ayun. So parang feeling ko, tingnan natin sa mga susunod na araw kung dadami yung ganyang klaseng insidente. Tingnan natin kung dadami yung mga ganyang insidente. Mukhang eh. At tapos ano pala, mag-share lang din ako. Nakausap ko si Admar Vilando. Nakausap ko siya. Kasi ang dami nagtatanong sa akin how they can extend help sa KOJC para dun sa mga rallies nila. Good evening, Miss Joey. Kinig habang pahinga. Sabi ni Athena, rest well, Athena. May bagong issue. Si Duterte daw ang may agreement sa China. Anong agreement? Marami naman talaga tayong pinasok na agreement sa China noon. Meron naman talaga agreement with China noon na si PRRD ang pumasok. Hello, Ate Joey, true ba na binenta ni former ang Scarborough Shoal? Ang Scarborough Shoal po, we lost it nung panahon ni Pinoy. Diyos ko po naman. Doon nagkaroon nagbentahan. So, hindi po totoo yan. Fake news yan. Tara. Sabi ni Buhawi Bobo, Buhawi Jack, kung matalino ka, pwede kang umakyat. Diyos me naman. Teka, ano na lang ako, magbablock na ako ng mga ganito kasi ganito mga tao yung nagre-report sa live ko eh. Ayun. Hello for Daddy Doc. Ayun. Bibilangan ko lang yung mga matatapang bibilangan ko lang kayo Pag hindi kayo aakyat agad, tapos tuloy-tuloy kayo sa pang-ano dyan, pang babalahu sa comment section. Block na agad wala nang ano-ano. Check mo ate sa FB account, check mo ate Joey sa FB account ng statement ng China about FPRRD. Kaninong FB account? Kaninong post? Hello Claire, 243. Sa itsura pa lang ni Buhawi Jack imo control. Oo nga eh. Diyos me. Itong mga to naman. Anong agreement yung tinutukoy nila? Actually, sila sobrang poor na nung nung pag-formulate nila ng mga issues, sa totoo lang. Nakaka-disappoint. Even si Shelo Magno, sobrang nakaka-disappoint yung mga parinig-parinig niya si Shelo Magno, alam nyo ma'am, sa totoo lang, tigil-tigilan nyo kami sa fake concern ninyo tungkol sa public funds. Hindi ka nga concerned dun sa MOOE na walang resibo eh. 'Di ba? Kung concerned ka dun sa public funds talaga pinaggigigilan mo yung 125 million ni Inday Sara na hindi naman siya ang nagbigay ng pera noon. 'Di ba? Sa sarili niya, binigay yun ng pangulo sa kanya. 'Di ba? Si Shelo Magno sobrang pretentious eh. Diyan ako nabubisit yung mga PhD holder na sobrang fake nationalist, fake scholar, alam mo yun? Diyos me. Tapos ayaw lang nilang babanatan sila pabalik kasi nga may PhD. 'Di ba? Yan exactly yung mga best example ng mga may degree, matataas ang pinag-aralan, pero nanloloko ng tao. Diyos ko, talaga concerned ka ma'am sa public funds ng concerned ka sa public funds, pero hindi ka concerned dun sa bilyong-bilyong pera na walang resibo. Diyos ko, tigil-tigilan mo ako, ma'am. Hi, Joey, nakakasya si BBM. Ay, nako. Ayun. Sinabi ni Erwin Tulfo na itanong kay PRRD, sinabi ni Erwin Tulfo na itanong kay PRRD parte sa secret pact ng China.
Sa page ni Erwin Tulfo, dun ba? DFA fumes China insensitive detail including Duterte era. Yan po nakalagay. DFA fumes China. No, Rappler article naman. DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. Sige, tingnan natin. March 12 pa to na article. Ito ba? At least once a month when the Philippine military and the Philippine Coast Guard voyage to Ayungin Shoal for a mission to bring new troops and supplies to BRP Sierra Madre, both Beijing and Manila are quick to issue statements on inevitable tension out in open sea. Confrontations include March 2024. Okay. In all statements, Beijing decries Manila's supposed encroachment on their territory. It's not Ayungin is within the Philippines exclusive economic zone, according to the 2016 arbitral. Nasa exclusive economic zone natin, but it's not our territory. It turns out Beijing had been operating on a different reality, not just medyo may color yung pagkasulat ng Rappler kasi yun ang problema eh. Like for example, is it accurate? Beijing decries Manila's supposed encroachment on their territory. Yun yung nirereklamo ng Beijing. Of course, kasi ang claim nga nila, may sovereignty sila doon. Territory talaga ang claim doon. It's not. Ayungin is within Philippines Exclusive Economic Zone. According to, okay, ang claim natin, part siya ng EEZ natin. So, ang kumbaga, sinasabi natin, part siya ng EEZ natin, but in doing so, we cannot claim that it is our territory. Yung pag-claim natin, kasi basically, ang ginagawa natin dito, we want to claim that it is part of our EEZ to exclude China sa claims niya na territory niya yon. Yun yung ginagawa natin di ba? Hindi accurate to kasi meron dalawang claims. Claim ni China at saka claim natin. Yun yung nagbabanggaan. Paano mo sasabihin na it's not? Yun naman talaga ang claim ng China. Di ba? Ba't tayo nyo i-recognize yung claim ng China? Yun nga yung claim niya. Hindi naman ibig sabihin mag-a-agree ka. Diba? But you just have to acknowledge na yun yung pinanggagalingan ng China. Yun yung ina-arte-arte niya. According to report, China wanted to commit not to transport large-scale building materials to reinforce Sierra Madre. In turn, China would agree to let any one vessel through during regular rotation. Former President hindi ko gets, ano exactly yung ano? It seems that some understanding commit not to transport large-scale building materials to reinforce Sierra Madre. Remember, Voltaire Gazmin, noong 2012, they already forged that pact. They already forged that agreement. Pinoy time pa lang meron ng agreement na hindi ka magdadala ng construction supply sa Ayungin. Diba? O bakit Duterte? Bakit Duterte lang? Siguro kapag dating kay Duterte, ang sinabi ni Duterte, i-respeto namin yung agreement nyo na yun. Diba? What's really the problem of SMNI franchise? Bakit na naman issue sa Congress? Sabi ni Maligayang Buhay. Hindi raw sila sumusunod. Meron raw sila mga violate ng mga order ng NPC. Ganon. Kinakalat sa FB, Diyos ko, tinakpan yung name ng Rappler, busit yan. Ba't di pa ipasarado yan, sabi ni Wishwell. Ang problem kasi pagka kunwari yung mga ganitong mga report tas galing sa Rappler, ang problem kasi, may color. Like for example, China claim na ganun-ganun, pagkatapos, it's not. Paano it's not? Yun naman talaga claim ng China. Diba? Hindi mo sinasabing mag-agree ka Philippines. Pero, i-acknowledge mo na yun yung claim ni China. Ang claim ni China, territory niya yun, di ba? Tayo, ang claim natin, part yun ng EEZ natin. But you skip that part. So, we have two contesting claims. And what we want to say to the world is that our claim is far more superior in legal logic and other standard compared to the Chinese. Yun yung gusto natin di ba? Pero hindi mo po pwedeng sabihin na parang, yung claim ng ganun, it's not their claim. Yun nga yung claim nila. Diyos ko, ito namang Rappler.
Ayun. Bias talaga ang Rappler ever since. Baka funded rin ng BBM government, sabi ni Ed Hilario. And, tawag dito, surprisingly, Rappler is very, very friendly with the administration. So, nakakapagtaka yun. Of course, it's not very difficult to speculate on it because they are funded by foreigners. They are funded by, this administration is very close to the Americans. 'Di ba? So, kumbaga parang madaling hanapin yung common denominator nila eh. 'Di ba? Ayun. So, ano ba to? Hindi ko gets yung parang nakipag-forge ng deal si, anong deal yung finorge ni PRRD sa China? Tapos, bakit parang gulat kayo na nag-forge ng deal si PRRD sa China? Malamang, presidente siya eh. At marami rin siyang finorge na deal sa iba't ibang bansa. Si BBM nga, ang daming mga agreement sa iba't ibang bansa eh. Ano exactly, di ba? Ano mga problema na itong mga to? Something strange is going on daw sa North. Well, apparently, naglo-launch na ng mga kung ano-anong mga, di ba, military exercise. Yung isa sa San Antonio, Zambales, yung iba sa So, it's getting real, ha? It's really getting real. And I hope yung mga matatapang na gustong-gustong lumaban para sa bayan, para sa against China, mauna po kayong magpa-enlist at mauna po kayong lumaban para sa bansa. Ilabas niyo po ang tapang niyo, ha? Ayan, nagre-recruit na ang AFP. So, ang dami na nilang mga ni-recruit. Ang dami nang magsusundalo. So, sali na. Go! Aminin, pinabayaan nila. Di ba China nagsabi na may nego sila? OMG. Bakit si BBM walang negotiations with China? KitKat? Do you even know what you're complaining about? Do you even know what you are complaining about? Ay, Ate Joey. Hello, ba't naman anti-kabataan parties? Ba't naman PCO logo ang iyong ang iyong logo? I-change ko lang mama next time. Ito ko sa Ate Joey, kung masusubay ba yung masusubay kayong Pilipinas kung mag-gira tayo sa sa China? Kasi Hindi, piling ko hindi talaga. Wasak tayo, wasak. Sino tong notification na to? Notification, sabihin mo muna kung anong gusto mong mangyari. Bago kita tanggapin, baka mamaya kung ano-ano yung gawin mo eh. Baka mamaya maglabas ka ng talong dyan, tas laro-laruin mo. Hindi kita kilala. Magsabi muna kung anong To be honest, I'm a bit scared sa situation yung government natin puppet ng US. Oh, KitKat Baltasar, hindi ko alam yung narareklamo mo, yung sinasabi mo na, OMG, nakipag-negotiate. Di ba si BBM nakikipag-negotiate din sa China? Ang usapan ni PRRD at China ay yung pang-news na sa Scarborough Show. That has been published. Yeah, alam naman natin lahat yun eh. Upon when we were trying to use the decision as a leverage, because nagkakaroon nga ng dirian sa South China Sea, we just wanted the Chinese to recognize yung fact that it is a traditional fishing ground and so allow our fishermen to fish dun sa area. At nangyari yun, pinagbigyan tayo. So, KitKat Baltasar, kapag magre-reklamo ka, OMG, tapos yung mag-aarte-arte kayo na masamain ninyo yung isang bagay. Make sure na naiintindihan nyo kung ano yung minamasama ninyo. Otherwise, nagmumukha kayong engot. May mga beaches daw na sinarado sa north cause of high radioactivity. Baka nabasa ko nga sa Hi Joey, buti na abutan kita. Kumusta naman? Okay lang naman po ako. Gone? Ayun. Dapat sabihan nyo rin, bobo ang US. Nakipag-negotiate din ang US sa China. True! Di ba they wanted, di ba sabi ang gusto ng US is magkaroon ng mga military exercise with China? Di ba? Nakipag-agree sila. Yun yung kanilang negotiation na ginawa nung nagpunta si Xi Jinping sa US, sa Washington. Yung last time na nagpunta rin doon si PBBM. Di ba? So, anong problema?
May pinapauso sila now na Battle of Yultong Kemi daw. Diyos ko, high caliber weapons na po ang war. Anong Battle of Yultong? Kan ba nila nire-relate sa Battle of Yultong? Baka madam, wala bang isang araw, Burador, na BBM ginawa tayong palaman sa gera. Oh, grabe. GG tayo nito. Ayan, si Kuyang Anthony. The war is literally staging. Yung panggugubor pa lang in media platforms ginagawa na. Oo, obvious na obvious. Pero at saka ako tingin ko talaga si Risa, siya talaga back siya by CIA. Back siya by the Americans. Ganon. Hindi kasi hindi ko na-experience yung grabing panggugurgor sa social media unless i-content ko si Risa Ontiveros. Ibang-iba yung experience ko sa kanya. Basta i-content ko si Risa Ontiveros, sunod-sunod ang sunod-sunod ang shadow ban ko, natitake down yung mga post ko, mga ganon. Ayun. Hi, Kuya Anthony! Good evening. Yung nagpauso na ganito, yung sinasabi, remember the Battle of Yultong, ganito yan. Yun yung malapit na siya sa border ng North Korea saka sa China. Ang kalaban niyan ay 500 na PEFTOK. Philippine PEFTOK soldier siya, 500 lang sila, at ang kalaban na pinagsama ng mga Chinese na Communist Party sa North Korean is nasa 1,000. They were outnumbered sila pero nanalo ang Pilipino. Pero ang hindi nila naiintindihan is because at that time nasa yung terrain ng Yultong, kumbaga ginamit ng PEFTOK yun to their advantage. Yun lang yun. Kumbaga sinuwerte lang talaga sila. Kumbaga, yes, sabihin natin tactically. Ibang-iba na yung landscape ng war ngayon kumpara nun . Oo. At saka iba ang caliber ng weapons doon. Oo. Kaya wag natin ikumpara yung Remember the Yultong. Come on, that was 70 years ago. At saka hindi na epekto yan ngayon, pucha. Nila ngayon yung to give, kasi syempre nga naman, paano mo may encourage yung mga reservists na magpa-enlist kung sasabihin mo na, may mga amatay kayo kasi high caliber na yung mga Syempre nila sasabihin nila, hindi, we're going to replicate the Battle of Yultong. Kung sino ba nagsabi na napakalaking tanga nun? Nanlolo ako talaga. Oo. At saka itong gera na to, China will definitely gonna touch us without reaching our shores. Kasi long range come on guys, iba lang may gera ngayon, kumbaga hindi na contact na yan, long range na, long range ang ngayon. Ganito na nangyayari. Si BBM ang nag-offer sa US. Ano pa nga ba? Alam mo naman dyan kasi may usap-usapan nga kalat na nga na kaya nga bumaliktad nag 180 degree kasi frozen assets. Yun lang yun. Yun lang, kumbaga dahil doon, isa sa gagawin, we were dahil sa ganon, dahil sa pansariling interest, he would be willing to bring his country, kumbaga, throw his country to the dogs. Tingnan mong nangyari. Ayun nga. May pang-intercept ba tayo ng mga missiles ng China? Ano asa? Wala tayong enough na tangke. Pang-intercept pa? Ang mga mayabang at tumasa sa Amerika, tutulungan daw ang Pinas, sila pangharang sa China. Ito si Obet Merch. Merong gusto sabihin. And hello, Obet. Hi, Miss Joey. Hello. Yun nga ang problema dyan kasi pag nagkaroon ng full-scale war, ang hindi kasi naiintindihan nitong mga panatiko, magiging tayo, kahit pa hindi tayo magiging battleground, since tayo ang launchpad ng US, titirahin tayo ng missile ng China, regardless kung gagamit yan ng nuclear weapon or hindi. Yun yung problema dyan. At target tayo dahil nandito ang mga Amerikano. Yeah, exactly. Yan yung hindi nila maintindihan At pinagmamayabang pa nila na si PBBM daw may panininindigan compared kay PRRD. Sabi ko, yung naman yung sinasabi na mag-hard stand ka sa China, hanggang salita lang naman. Kasi kagaya dyan sa West Philippines nagbabago ba yung status ko dyan na dumikit na tayo sa US? Mas lalo tayong ginigipit. Wala rin namang ginawa ang Amerika. Nanonood lang. Diba? So BS lang talaga At saka yung tama yung sinabi ni Sir Anthony na yun nga, mayroon din ako napanood na dahil nga daw sa mga ipoprosen yung asset kaya pumayag si PBBM.
$61 billion. dumikit sa US. $61 billion. Laki, no? For them. So, bahala kayo sa buhay nyo. So, ganun ang attitude ni BBM. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta, makuha ko $61 billion ko. Diba? Magpapakulong na lang ako kayo sa sumali sa kagagahan ng admin sa Warkeme na yan. Baka kayong malis si Bongbong kasi alam niya may mangyayari. Kailan ba yun babalik? Di ko alam. Actually, nasa Czech Republic na siya ngayon, di ba? At pagkatapos, pinag-uusapan daw yung tungkol doon, yung paghingi natin ng tulong dito sa Pilipinas. Parang, di ko alam dito sa tang-inang to. Papasok ka ng gera, pagkatapos maghahanap ka ng mga kakampi. Di ba? Parang, anong mas mahirap? Magkaroon ka ng utang na loob sa isang rekwang bansa o iwasan mo ang gera? Makipagkaibigan ka sa China at iwasan mo ang gera. Di ba? Di ko alam dito sa putang inang tatang-tang ito eh. Ganito talaga ako. Ngayon yung mga nagagalit sa akin kasi nga sobrang harsh ko kay BBM. I'm really sorry pero naubos na talaga respeto kay BBM. Putang ina niya talaga. As in, ubos na talaga. He is leading us to war. Sinong idiot sa ibang bansa ang mag-i-invest dito sa bansa natin knowing that our president is asking for investment and at the same time telling everyone that we are in the potential outright conflict with China. Who wants to fight China? Sige nga. You think they're going to bank on us? You think they're going to bank on us without any concession? Diba? Diyos me. Nakakadiri mga putang ina nitong mga to. Hindi, yan, Miss Joey, hindi pa rin sila natuto eh. Mayroon pa nga yung ebidensya eh. Yung senior na mismo ang tatay, nagsabi yan doon sa na habang kami binobomba, kayo mag-uusap pa kayo kung tutulong kayo sa amin o hindi. Yung Mutual Defense Treaty, hindi talaga yan guarantee. Halimbawa, mag-decide yung Congress na hindi sila tutulong sa atin, wala tayong magawa. We're not even part of Bugbog na tayo. Pagka nag-uusap na sila tungkol sa budget, hindi naman nila binabudgetan niya sa Pilipinas eh. Wala, tingin lang talaga nila sa atin, wear and tear. Okay ka lang hanggat gumagana ka. Pag hindi ka na gumagana, wala kaming paki sa'yo. Diba? When they talk about their Southeast Asian agenda sa kanilang Congress, do they talk about the Philippines? No, they don't. Wala silang plano sa atin. Hindi tayo kasama sa kanilang aspirational goals. We're just a wear and tear item na kapag ka ikaw, sira ka na, pag ikaw wala ka ng pakinabang sa mga Amerikano, wala silang paki sa'yo. Ganun. So pag iba ang nangyari, lumunin mo lahat ng sinasabi mo, puro ka lang naman assume, sabi ni Coach Franco. Okay, Coach Franco, I sent an invite. Can you please tell us and help us understand why the outcome is not what we assume that will happen? Willing akong kainin. Ano mo sa totoo lang, Coach Frank? Willing akong kainin lahat ng sinasabi ko. Hopefully, mali ako. I'm very, 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 hopeful na mali talaga siya. But can you please tell us kung bakit nonsense yung sinasabi namin at nag-a-assume lang kami? At walang basis yung aming mga assumptions. Would you like to explain that, Coach Frank? Invite sent. Asan ka na, Coach Frank? Kaplaks ka pa, ha? Bilis! And if you can convince me that my assumptions are incorrect or irrational, I'm going to invite people, yes, let's fight this war together. Diyos ko, ano ba yung obsession niyo sa paglalagay ng mga pangalan niyo before your name na coach? Coach kayo ng ano? Ano coach na, ng sungka. Ano na, Coach Frank? Bilis, that's the deal. If you can convince us that what we are assuming here is totally illogical, totally inaccurate, and doesn't make sense, and if you can tell us why fighting this war is going to be beneficial to our country, sige, yayayain ko lahat ng mga kakilala kong mag-enlist para lumaban para sa gera. Game. Ano na? Willing na willing po akong kainin ang aking sinabi. Paki-explain lang kung paano ko kakainin. Bilis. O, asan na? Ba't gusto mong magpakain ng sinabi ko? Hindi mo naman pala kayang gawin, Coach Frank.
Diyos me. Wala yun, panatiko lang yun, Miss Joey. Anong Panatiko kino-coach mo yun. sa buhay, Coach Frank? Wala ka mapaninindigan, Diyos me. Prank lang pala. Hi, Mami Ter. Hello, hello. Ate Joey, ano yung post ni Sas na ilalabas na kung anong nangyari sa Ilocos Norte? Kasi may mga exercise kasi na nagaganap currently, di ba? Ewan ko kung yun yung Teka, alin ba dun sa post ni Sas? Baka mag-iba tayo ng nakita. Fitness coach daw siya. Ha, ha, ha. I support BBM, but sometimes I beg to disagree to some of his decisions. Katulad nito, kaloka, sabi ni Gwen Dowing on YouTube. I used to support this administration. I was very, very hopeful. Pero kasi Ma'am Gwen, naubos na talaga eh. And now talagang galit na ako. Kasi we're talking about the future of the Philippines here. The future of the next generation. And it's one thing that you're going to fuck up the 6 years that you are the president. But if you're going to ruin the future of the next generation Filipinos, the next 100 years of Filipino life here, ibang usapan na po yun. Kaya sobrang, yung galit ko po kay BBM, yung tingin ko kay BBM, is no longer yung parang, what can I support you? What can I support you for? Ano ba? Hindi ko na talaga makita yan. As in, and ako sa totoo lang, galit na ako. Galit na ako talaga sa kanya. Ako putang ina niya. Ganun. Ayun. Hello, Miss J. Hello, Miss J. Nakamute ka. Ngayon pa lang tayo umuusad, tapos stop agad, gawa niyang war na yan. Hindi ko alam kung paano nare-reconcile ng mga taong sumusuporta kay BBM na meron siyang ginagawa. Kasi whatever BBM is doing, it's going to be X'd out. It's going to be negated by the conflict that he's trying to encourage. So, whatever it is na nakikita niyong magandang ginagawa ni BBM, it's going to be X'd out by this attitude that is trying to I'm one of your supporters pero before, and I always watch your live during campaign rally. O diba? So alam mo na, sinuportahan ko rin talaga yung si BBM, and I was very hopeful when he won. At hindi naman ako basta-basta lang nagalit sa kanya out of the blue. Diba? When he try to say something, express certain policies, I try to appreciate it as it comes. Pero habang may mga dumarating, grabe na yung mga inconsistent niya ng mga policies, yung mga sinasabi niya, hindi na tugma-tugma. Diba? Parang, diba? At pagkatapos ito, I think this one, itong mga pagpunta-punta niya sa iba't ibang bansa, and telling other countries that we are on the front line just as we were during World War II, that there might be a potential outright conflict with China, ganyan. It's unacceptable. And I don't think there is any way that you can justify na hindi, nag-abroad siya para kumuha ng investment. Sino mag-i-invest sa isang bansa na na potential na maging war-torn? So if tatakbo uli si Lenny, would you consider her na as your bet for presidency? No, never. Si BBM po ngayon is doing a Lenny. So, bakit may iboboto si BBM? Bakit may iboboto si BBM who's doing a Lenny? Diba? Actually, kaya nga po namin ayaw kay Lenny dahil sa ganito yung gusto niyang mangyari. Ayaw namin to. So why would we even consider her? Diba? Naging presidente si Lenny, hindi tayo aabot ang 2 taon. Baka first year pa lang na presidency ni Lenny, eto na, mag-declare na yan na we are in the front line. I'm telling you, kasi nung interview pa nga lang nun yung sabi, magagada sila ng intelligence tapos ibibigay kay Biden. Oh. Sounds like very tuta. Si Lenny, kumbaga, Diyos mio. Yun lang yun. Idol nga ni Lenny si Zelensky. Do not ever make a mistake that Lenny is a better substitute because BBM is actually Lenny Robredo on steroids. Lenny si Bongbong. No, actually kuya, ang joke nga yung in-exercise ni Direk Daryl si Lenny Robredo. Pucha na punta yung kaluluwa ni Lenny Robredo kay Bongbong. Diba?
Direct yung kayo nga daw sabi ni Lenny. Yun na nga ang war ito sa digmaan sa ito sana wag sana matuloy. Pero I pray na mali tayo at saka I pray na hindi ito talaga matuloy kasi talaga it will only bring the only certainty is destruction. But ang worry ko dito, ganito. Alam mo nyo ang Amerika, for your information, historically if there's another thing that America is surely a master of is yung false flag. Ano yung false flag? It is a deliberate act of violence which is designed to look like it was perpetrated by someone else. Yun yung ano nun. Halimbawa na lang, kung halimbawa ito hypothetical scenario, may babangga-bangga tapos may nakalagay China. Tapos ayun pala, yung barko yun, hindi pala talaga Chinese kung hindi ibang lahi pala. Ganun yun. Ito yung false flag, it will take it many forms. Ngayon, ito sana, hypothetical lang to opinion ko lang to. Ang nakikita ko na potensyal na gawan na maging ng isang false flag ay ang BRP Sierra Madre. I don't know why. Pero yun yung ko, parang yun, hindi ko maalis ang mata ko doon sa BRP Sierra Madre for some reason. Totoo lang. Ano yung hunch mo, kuya, doon? Yun na yung false flag, malamang yun na may mangyayari. Doon gagawin yung false flag, but how? I don't know. When we started accommodating Americans again, nagkaroon na nga ng EDCA. Inaano na nga yun, di ba? Nagkakaroon ng construction doon. So, nagpo-provoke talaga. Ayun. Baka pasugugin kunwari, China may pakana, sabi ni BM. Pwede. Yan ang nakikita ko senaryo. Kung baka kapag nagkaganon, malamang yan na yung mitya. At kinakailangan, lamig ng ulot sa kabantayan. Yun ang ko. Wala na ano na si BBM he's actually laying down his reaction. He's actually laying down the justification of his behavior kapag ka na nagkaroon ulit ng isang malaking provocation. Kasi di ba nagsasalita na siya sa international stage na there is a possible outright conflict with China. We are on the front line just like we were in World War II. So, ibig sabihin, kumbaga, if you're going to listen to his words, he's ready to rage a war. Yun na yung niya na parang, hindi, dito na kami papunta. Diba? Gina-justify niya gina-justify niya na yung gere as early as now Diba? I really hope, yung mga nagbabanggit-banggit dito, sana July na. Alam niyo, sa totoo lang, yun talaga yung kinaka-worry ko. I really hope that we would still have time to remove if there's going to be exercise of people's sovereignty. I hope that exercise is not too late to stop the war. I hope it's not too late to stop the war. Yun na nga baka mamaya-maya sa sobrang bagag ni BBM, baka hindi pa abuti ng July. Yun ang ko, isa pa yan. Oo. Kasi alam niyo naman yung July di ba? July is our best bet for a 10-year Duterte presidency. That's our best bet to regain control sa bansa natin. Controlled by true patriots. That's our best bet. Ang tanong, aabot kaya tayo? Diba? Yun na nga Tapos yung sinabi ni Sandra Cam na malapit na yung mga polvoon video. Pucha. Sus, Ginoo. Alam mo, yan. Oo. Sa totoo lang, ang problem kasi BBM, sinabi to ni Sas BBM has so many cards to use. So kung kunwari, makikita niya na talagang sobrang against na sa kanya yung mga tao, ganyan-ganyan, sobrang kinukontra na siya wala na sa kanya yung majority support, at nagkakaroon na siya ng loose grip sa grassroots, ganyan-ganyan. Yung mga ganyan, what are you going to do? Pwede enter a war, di ba?
that's his way of yung issue tungkol sa men in uniform, nabanas na banas sa kanya. Diba? That's a huge problem. Kung ikaw si BBM, napakalaking problema niyan eh. Na wala sa'yo yung puso ng militar. How can you get them to rally behind you? They find a different enemy. Make the AFP busy. So para hindi ikaw ang punteriyahin nila. Para kayo bang kaaway? Para yun ang awayan ng AFP. Diba? Yun yung nakakadiri dito. And he's already laying down the groundwork for that. Yun yung nakakabwisit. Yun yung sobrang nakakabwisit. And it's all because of the frozen fruits and vegetables. Yan ang nakakaano. Greedy, Sobrang greedy. Ayun. Hello, Phil. Hello, Phil. PHL. Hello, Phil. Hello. Ayan, wala siya. Si Mono na lang pagsalitain natin. Hi, Mono. Hi, Miss Joey, Sir Anthony. Good evening sa inyo dyan. Nahagip ko yung kabilang live eh. So, as usual, Chinese hate every day. Matatawa ka na lang kasi parang hindi nare-realize ng mga Pilipino na we don't need this war eh. Si US ang may kailangan nito. It's their way to reset their economy at ma-acquire yung mga resources within China. Kaya nga meron di ba recently, nag-uusap ang Chinese military and NATO. They're having dialogue. Kasi, guys, that's about to happen. It's gonna happen. Kahit ayaw natin, mangyayari yan. Ang masama lang kasi, we're being used as a tool para mangyari to. Kaya nagkakaroon ng dialogue yan kasi may tension na yan. They don't want any miscalculation and misinterpretation sa mga movement ng military pieces ng bawat powers. It's gonna happen. Pero natatawa lang ako, Miss Joey. Anong ginagawa ni BBM dun sa Germany at dun siya nag-report? Ba't ka dun nag-report? Ba't nag-report ka sa mga puti? It only shows, no, na sooner or later, mas kakailanganin ng mga puti ang Marcos administration kaysa kakailanganin siya ng mga Pilipino. It's not for the benefit of the Philippines yung ginagawa niya. Self-interest yan eh, or ng kanilang family, sadly. Yun nga, kasi ang problem pagdating sa mga usapin na ganyan, hindi naman sila nasagot eh. Diba? No. They don't they don't not really care if the people are confident sa kanilang leadership or not. Yun yung nakakabuisit, yun yung nakakaasar. Parang takinan mo itong mga to, parang, ano ba naman to? Tapos, Miss Joey, yung recent survey dito sa West about kung sino mananalo sa election, it's all over the place. It's Trump. And you think the current administration will allow it? They will start a war para lang hindi ba tuloy yung election na yan. They're gonna start a war, like intention sa Middle East, intention sa Ukraine, at then dito sa Southeast Asia, mekos-mekos yung gagawin nila at tayo lahat ang tayo ang magsasuffer habang sila ay isolated. Pero, kung meron armed force na nakikinig, please, super layo pa ng Europe sa Pinas. If I were BBM, I would rather seek help sa mga kapitbahay natin. Sabi ng successful Soul Cutie. Feeling ko tinry niya eh. Kaso nga lang, di ba, iba ang direction ng mga kapitbahay natin. Yes. Ibang-iba. Feeling ko tinry niyang, uy, kampi tayo sa Amerika. Feeling ko ganun. Saka Miss Joey, yung appointment ni, ito yung sinasabi namin noon eh, mag-a-appoint si BBM ng napakaraming officers na possible aligned sa kanya. He just appointed 46 officials 2 days ago. Approved ng CA. Tapos mayroong mga kinancel na appointee. So doon na yan eh. He's gonna try to solidify yung kanyang hold sa AFP by promoting yung mga aliado niya. Sabi ni Gifting Trolls, of course, takot neighbor country sa China. Parang hindi naman. Vietnam di naman takot sa China. Parang hindi naman Gifting Trolls. Para pong hindi... So Miss Joey, no, ang nakakatakot dito, no, hindi mo na kailangan ng granding false flag. Kung ang mismong mga Pilipino ay gigil na. Correct. Yung slide lang yung konting push. No? Yeah. Hindi ka na kailangan mag-grande dyan ng plano. Palabas ka lang dyan ng mga mangingis ng Pilipino, sinagasaan ng bangka ng Chinese eh. Di ba? You don't have to effort too much kasi yung presidente natin tuwad na sa mga puti eh.
True. True. Sabi ni Unstoppable Dave, may iba po, galing niyo po sa Para Kang Papa Mo. 4 times ko na pinanood. 4 times din gumawa. Ay, panoorin niyo na, Para Kang Papa Mo. Ano na, available na sa Netflix. Ayan, at makikita niyo po ang kagandahan ko doon dahil ako po yung isang artista. Ayun, pero kalahati lang na mukha ko yung nakita. Ganon. So, panoorin niyo na. Panoorin niyo yung Para Kang Papa Mo. Tapos, i-thumbs up niyo. Ayan. Ayun, para mag-trending siya sa Philippines. Ayun. OMG, watch ko po kayo. Yes, because artista na po ako. Char. Tapos Miss Joey, kung alam ko hindi yata nababalita dyan sa Pilipinas, may mga incident ngayon na iniimbestigahan sa China. They have multiple explosion sa province ng yung merong ina-accuse nila na merong genocide against certain ethnic group na mga Muslim. Parang 4 days na yan na maraming explosion ngayon doon. So iniimbestigahan din nila kung ano yung nagko-cause noon. May mga gulo din sa China na I don't think na ang main concern talaga nila ang Pilipinas eh. Ito naman mga Pilipino eh tuwad. Tuwad sa mga puti. True, ayan. Phil, meron ka ba sasabihin? Ayan, narinig ka namin umuubo. Hello, PHL. Hinga lang. Siya nga yung umihilik, Miss Joey. Siya yun, yung kanina. Style ng mga ano yan eh, ng mga troll, yung aakyat pagkatapos maghihilik. Yung parang feeling nila ang savage na nila dahil, feeling nila ang savage na nila dahil tinulugan nila tayo. Yung ganun. Bayan, ang cheap! Ayun. Yung dun sa live ni Miko, nagpa-sounds ng yung sa porn. Aakyat lang, tapos magpa-sounds ng mga ganon. Oo. Cheap? Sobrang cheap. I mean, that's all you can do. Hindi nyo talaga matatalo ang organic, sa totoo lang. Hindi matatalo ang organic. Yung organic behavior, yung totoong behavior ng isang tao na merong paninindigan at merong prinsipyo, you cannot replicate that. You cannot replicate that. Ayun. So, yun. Anyway, nakakadiri na yung nangyayari. Tapos ang dami nilang, actually, grabe yung mga propaganda nila ngayon. Yung mga yung mga light contents about BBM at saka FL, grabe, sobrang viral. Mga 80,000 reacts, mga gano'n. As in, parang, is this for real? Is this for real ba talaga na, parang, sino na convince nila? Sino yung mga tao na yan? Ba't di ko nakikita yung mga tao na yan? Yung ganyang karaming tao. Diba? Sa Harampur, ngayon, kaya buhay na buhay ang mga trolls. May troll farm na daw po yan si BBM as early as 2010, sabi ni Jelly. Well, I do not know. Maybe, I'm pretty sure, marami naman talagang politiko nagre-resort sa troll farm. Diba? Pero, grabe yung yung pagka makita mo yung mga, kagaya ng isang video na nasa Australia siya, tapos nakasakay sa sasakyan si BBM, katabi niya si First Lady, tapos nakipag-usap siya sa isang Filipino na student sa Australia. Nakipag-chikahan siya, yung gano'n. Yung parang yung they are really trying to create light moments na relatable ang Pangulo, gano'n. And sa totoo lang, whoever handles the public public comms of the public communications of the president, ang gulaan ng strategy. Alam mo yun? Parang imbis na magpakyut, magsabi nga kayo ng totoo, sumagot kayo sa mga tanong sa mga issue, yun ang concern ng mga tao, hindi yung pakyut-kyut na yan. Diba? Which is normal naman daw po talaga, pero grabe daw po yung sa team nila. Talaga ba? Baka di ba si Mar, meron ding troll farm noon, yung Diwa, Digital Warriors. Ate Joey, ano po masasabi nyo sa mga balita na naghahanda na po yung sa Batanes? Nakakatakot po. Actually, naghahanda na sila matagal na panahon na. Ang daming mga mga reservist classes ang isinagawa. Nagpag-graduate sila ng mga sangkaterbang mga enlisted personnel last year. Naghahanda na talaga. Yun nga lang, ang nakakalungkot nun sa Batanes, yung Batanes, masisira yan ang ganun-ganun lang dahil sa gera na hindi naman atin. Ayun. Miss Joey, regarding sa sabi ni Glenn Chong, may dayaan ba talaga ng 2022 election? Tingin ko, kasi ang sinasabi ni Atty. Glenn Chong, may manipulation talaga na nangyari. May dayaan talaga na nangyari. Pero whether or not, yung dayaan na yun is,
Ako tingin ko kahit sabihin na natin, let's say hindi talaga 30, kasi yun rin naman yung parang tinutumok ni Atty. Glenchong Yung boto ni BBM, hindi talaga 31 million. Si Inday talaga, yung boto ni Inday, yun talaga ang 32 million. Ganon. So yung boto ni BBM na 31 million, yun yung manipulated. Yung real votes ni BBM, is it enough for him to win the election? Tingin ko naman enough pa din. Tingin ko kaya pa rin niyang talunin si Lenny. Pero hindi ganun kalaki yung disparity. Ganun. Hindi ganun kalaki yung disparity. Yun naman yung pinapoint out ni Atty. Glenn. Ang chika was that, naririnig ko sa ibang kaparangan, yung dayan daw talaga is to ensure that Sandro is going to win the congressional Kasi si Sandro yung hirap manalo na dahil sa survey, hindi naman niya masyadong natatalo yung kalaban niya. Yun ang sabi. May mga taga-Ilocos ba dito kung kasi naalala ko rin nung meron akong pinaakyat nun, mananalo ba si Sandro? Sabi nila mas popular daw yung kalaban ni Sandro. Ayun. What if binangungot si Kuting, sabi ni Year for Fun? What about it? Same thoughts, Miss Joey, kasi pag konti lang ang lamang, baka mag-protest si Lenny, sabi ni Naomi. And then, tsaka also, a BBM needs an appearance of a supermajority in order to be a president na legitimate. Kasi sa totoo lang, pag si BBM nanalo siya, tapos kunwari yung kay Lenny, nanalo siya, tapos 100,000 votes lang yung lamang niya kay Lenny, hindi siya malaking issue yun, hindi yun comfortable for him and his position, kasi tawag dito, ibig sabihin natin ang bansa, hindi ka talaga, matcha-challenge yung authority niya all the time. Pero kapag nanalo ka na supermajority, how can you, di ba? Tapos, Miss Joey, wala pa tayo yung uncomfortable ngayon. Tapos, Miss Joey, tayo pala yung uncomfortable kainis. True. Kaya nga yung iba, di ba masama ang loob kay Inday Sara? Kasi kung nakinig lang daw si Inday Sara doon sa tatay niya, yung mga ganun. Ayun. Probably it's time for snap election, sabi ni Year for Fun. Ano tayong snap election na Miss Joey, address ko lang yung lagi kasing sinasabi, na ko lang to nadaanan ko lang din, na kaya daw ginagawa to ni Duterte, ni former President Duterte, kasi hungry siya for power. Come on guys, Duterte has 6 years para alagaan kung sino man ang manok niya for the past election. Hindi naman katulad ni Duterte si BBM ngayon na pinapabango yung pangalan ni Romualdez. Ba't umatras si Bongo? Yeah, di ba, Miss Joey, kung talagang hungry for power si Pilots? Tumakbo na nga si Bongo presidente Di ba? Umatras Tapos umiyak-iyak. Ayoko naman talaga nito Hindi naman talaga. Di ba? I mean, you are talking of the most popular president ever. The most popular president ever. Pagkatapos umatras ka pa, di ba? Kaya hindi ko magets kung saan galing yung idea nila na hungry for power si Pilots, kaya niya ginagawa yung pag-criticize kay BBM. No, he's the most popular president ever. Tapos kung sino man yung inalagaan niya sana from the start, for sure, next president na yun, pero he did not do that. Hindi katulad ngayon na yung si Romualdez ang namimigay ng pera, hindi pala nila, Miss Joey, hindi pala part ng kanilang mandato. Hindi talaga. Di ba? Hindi talaga. And Martin Romualdez, is running his presidential campaign using people's money. Meron siyang 500 billion na social amelioration na putang ina, lahat na lang ng distribution, nandun siya. At mukhang siya ang nagde-decide kung saan dadalhin yung social amelioration fund O kaya sa lahat ng servisyo fair, nandun yung pagmumukha ni Martin Romualdez. How? Why? Bakit? Diba? Because he's running his presidential campaign as early as now. Yung 500 billion social amelioration fund na yan, kontrolado ni Martin. Anong proof? Wait, very quick lang. Sabi ni... Di ba Yes, Robert. Di ba mayroon na tayong yung parang anti-EPAL law? Yung bawal... Law ba yun? Parang hindi naman yata naging law yun. Hindi ba yan naging law? Bill lang yun? Ang alam ko, bill lang yun Meron bang anti-EPAL? Na yan dati, ni MDS po ba yung nagbanggit niyan? Na, di ba dapat bawal ilagay yung pangalan mo at pagmumukha mo dyan sa mga proyekto na yan? Wala, sobrang garapalan
Wala, no? Wala, bill lang siya. Alam ko hindi siya naging batas. Alam ko hindi siya naging batas. Kaya pala, nasandamakmak na mukha ng mga politiko yung kasi wala pa ng batas. Pero ang alam ko, Wala sa bagay. yung yung COA, meron siyang anti-FI circular. So, ibig sabihin, kapag ka na in-audit ka ni COA at nakita niya na nag-e-epal-epal ka, nilalagay yung pagmumukha mo sa it will be considered as improper expenditure. Ganon. So, mapa-flag ka. Ganon. Alam ko yung COA, meron na silang circular audit. Ganon. Bakit hindi nakasuhan yung mga officials na yan kasi may evidence? Kasi hindi nga siya, ang alam ko hindi naman siya naging batas. Ayun. Who is Garin? Si Janet Garin, siya rin yung na-involve sa Dengbac siya noon. Siya yata yung DOH secretary nung panahon ng Dengbac siya. Undersecretary yata siya noong time na yun. Teka. Janet Garin. Hindi lang. Oo. Naging Secretary of Health nga siya. February, 2015 to 2016. Naging Secretary of Health. Okay. Pinalitan niya si Ona. Oo nga. Yung paiyak-iyak pa sa hearing, nagdrama para di paginitan ng taumbahan. Hello, Journey Ong. Hi, Pilipinas, hanggang kailan yung magbubulagan yung iba? Hindi ko alam eh. Yung iba, tapang na tapang eh. Tapang na tapang yung parang feeling nila, love na love nila yung bayan dahil G na G sila sa gera. I cannot really understand. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila kayang i-decolonize ang utak nila. Ayun. Ano sabi ni Garin kay VP? Kasi nga, di ba, kinikriticize nila si Inday na bakit siya pumunta sa rally ni Tubuloy. Sasabihin ka pang makapili, pwede bang we are choosing our battles wisely? Yun nga, yung parang, na makapili, kayo nga, nakatsupa sa tingin ng Amerikano eh. Di ba? Tapos, talaga, kaming nagsasalita, kaming mga, Diyos ko, kaming may paninindigan na hindi namin kailangan yung mga yan. Kaming mga may paninindigan na ayaw namin sa gera. Kami pa ang makapili. Kaming nag-iisip sa kinabukasan ng bayan, sa future generation ng Pilipino. Kami pa ang makapili. Tigil-tigilan nyo kami. Diba? Sa akin makapag-usap sa amin kapag wala na kayong taon sa bibig. Puwiso. Sorry Magano pa yan, Miss Joey, darating pa tayo sa point na even talking about peace, even the word peace ay gagawin nilang parang napakasama na. Even people who will talk about peace, ma-scrutinize. ganyan yung nangyari sa Ukraine eh. There are like people who want peace, pero they were labeled as if di sila ang masama because they just want peace between Ukraine and Russia. Mangyayari din sa atin yan. Hi, sure. Hello, idol. Ayan. Hello, Triggerman. Hello, Joey. Hello. Narinig ba ako? Kasi andito ako sa Korea ngayon, no? So, malamang pag nagka-gera dyan, malamang dito, gera din dito kasi, syempre, yung North Korea, alay ng China yan eh. Syempre, tsaka, pati ang Taiwan, damay din yan. Ngayon, ang problema dyan, pag nagka-gera dito, tsaka sa Taiwan, saan pupunta kami mga Pilipino? Sino mag-evacuate sa amin dito pag nagkagera din dyan sa Pinas? Ang tanong sa Triggerman, may uuwian ka pa ba? Yun nga. Ayun nga ang problema. Yung kasing mga Pilipino dyan sa Pilipinas na gusto makapag-gera, hindi nila kasi iniisip kung magiging kalalabasan eh. Puro lang sila kasi yun yung iniisip nila, yung pride nila, ganun. Dapat pag mga ganyang sitwasyon, iisipin mo rin yung magiging kahinapan niyan, saka yung magiging epekto niyan. Katulad namin, ayaw naman ng gera. Pag nagkagera dito, tsaka dyan, ano mangyayari sa amin? Ang gusto lang naman namin ay magtrabaho dito, makapagpadala ng pera dyan sa pamilya namin sa Pilipinas. Umahon sa kapitapan, di ba? Oo, ganun. Ayaw namin ng gera. Gusto lang namin mabuhay ng, hindi ko maintindihan yung iba ang Pilipino na gustong makipagdigma.
Sabi ni Manansala, tama na kayo sa panloloko. Sabi niya, Manansala, umakyat ka, isa-isahin mo yung mga panlolokong ginawa namin. Bilis, kapag ka napatunayan mo na manloloko kami, okay? Buburahin ko na yung TikTok account ko. Bilis. Invite sent. Bilis, Manansala. At siguraduhin mo na Manansala talaga ang totoong pangalan mo. Kasi otherwise, niloloko mo kami. Invite sent ulit, Manansala. Bilis. Akyat, Manansala. Nanginig na yan si Manansala. Demanda mo, malapit na. Bilis. I'm waiting. O, bilis. Manansala, akyat. Hinihintay ko po yung demanda ko. Sino magdedemanda sa akin? Bilis, paki-explain. Manansala, 35. Bilis. Gusto ko naman. 2022 nyo pa sinasabi yung demanda na yan hanggang hindi pa dumarating. Ano na? Manansala? O, okay na, ano? Manansala? Okay na? Wala na masabi? O, block ka na, ha? Ayan, konti-konting time lang ibibigay ko sa inyo. Kung ayaw nyo magpakita ng ano, block kayo. Diba? Block kayo. Ayun. Anyway, Mitsuo, may mga gustong i-share? Oh my god. Again. I saw you in person. I mean here in live. Actually, I'm one of your fan since then. Okay. But yeah, actually, I'm just totally confused. I don't know what happened. But yeah, regards on war, kung makikita nyo naman di ba yung nangyari, if I'm not mistaken, sa Palestine and also Israel. If you see guys na there is some kids and mostly yung iba doon like 4 years old or 5 years old, kung makikita mo is namatay sila na walang kalaban-laban. And to be honest, I'm one of a content moderator here on TikTok. So in short, we have access to see those brutal na pangyayari, especially sa ibang bansa na pinopost nila yung war. Which means, to be honest, it's not easy, guys. If you decide na na lumaban, or kung gusto nyo man na magkaroon ng gera, like, huwag nyo kaming idamay. Kasi for us, alam mo yun, like parang ang simple sabihin na, ayun nga, na magkaroon ng gera, na mag-declare ng war, without knowing na buti Ang sana galing sila rin sabihin na magdadamay. punong-puno ng pagmamahal para sa bayan ang puso ko. Handa akong mamatay, gano'n. Ikaw, handa akong mamatay, kami hindi. Ang lahat, Ate Joey. To be honest, I'm Mahal not. namin ang pamilya namin. Gusto lang namin umangat sa kahirapan. Gusto lang namin pagbago ang buhay namin at makain ang mga gusto namin, di ba? Diyos me, if we're going to do something, all our efforts must go towards stopping any violence brought by war to happen here in the Philippines. Sa totoo lang, maliit lang kung ilalagay mo naman kasi talaga sa tamang isang sa Philippine perspective yung value natin vis-a-vis yung nangyayari sa international community. Napakaliit nating bansa. Yeah. Napakaliit Exactly. influensya natin sa kahit anong usapan. So kung gusto talaga ng Amerikang girahin ang China, it's gonna happen. Okay? Whether we say we agree to it or we don't agree to it. Okay? And I think what the president should be doing is that US, China, pwede ba pag nag-agree kayo? Huwag niyo kami idadamay. Pwede ba pagka nagkagulo, walang Pilipinong madami sa kaguluhan na yan? Or hindi, huwag niyo kami bombahin, hindi kami magkaroon ng ano dito, ng risk dito na kami ay inulalandingan ng pero ano ba ang mga kailangan namin gawin, US at China, para hindi kami madamay? I think all the energy and powers of the president should be that way. At magawa ngayon ng presidente, nagja-justify ng isang outright conflict, nagja-justify ng isang World War II scenario. Diba? Ibig sabihin, willing kayong ipapatay ng presidente sa gera. Hindi ganun ang leader. Sino pamumunuan mo kung patay kami lahat dito, putang ina mo ka? Diba?
Mga zombie ang pamunuan niya, Miss Joey. Ayun, paano po ba masisibak si BBM dyan? Is rally enough po, sabi ni Naomi. Well, we really need, sabi ko nga, winarningan na rin naman tayo ng ibang mga, nilasas, at ng ibang mga political observer. If there is going to be a people's movement, we need to gather strength, and we need to make sure that we can run that movement for a very, very long time. So we're talking about months here. We're talking about pwede umabot ng taon po. But we have to, we really have to take it upon ourselves to educate our friends, our relatives, our loved ones, o sino-sino ba dyan, na maging aware sila doon sa sitwasyon. Ganon. We need to reach critical mass, sabi ni John Paul Sulit. Yes, John. Totoo. Ano ba intent muna ng China? Tingin niyo ba Pinas ang gusto nila o Taiwan? Sabi ni D1. It doesn't matter kung ano intention nila. It doesn't matter kung ano yung mga intention nila. Damay tayo. Kahit sino magsimula, kahit China o US yan. It doesn't matter. Maiipit tayo doon. It matters geopolitical structure. O sige, why will it matter? Kapag kunwari, China ang nagsimulang manggera. O, anong effect nun sa atin? O pagka kunwari, US ang naunang ng gera, anong effect nun sa atin? It matters kasi feeling mo meron tayong power para baguhin yung mga ganyang bagay. Wala na. Geopolitical, wala namang power ang Pilipinas sa geopolitics. Gusto mo? Hindi mo tayo player sa geopolitics. We're just treading the geopolitical waters. Hindi mo tayo yung nagdidikta ng alon dyan. Gusto mo? It matters na siguro sa desk research mo. Kasi nga, hindi mo alam yung risk pagka ganun na lang ng ganun. Makikipag-geopolitical to si D1, di niya alam yung mga salasaliwang treaty ng Taiwan, China, and Japan, Korea, US. Iho, bago mo kami banatan ng ganyan, make sure naman na alam mo yung pinagsasabi mo. Location, correct, sabi ni Mono. Di tayo strategic location, sabi niya, yun nga eh. Kaya nga nandito yung mga Amerikano eh. Yun lang naman yung kinukuha nila sa atin, yung pagiging strategic na location natin to attack China. Diyos me. Hello, Jack Marie, Kinbatcher. Ilang taon na ba ito si Totoy? Eh, baka kasi ano lang yan eh, yung baliw na yung I am everywhere. Yung gano'n ng gano'n. Yung merong 54 accounts. Oo. Si Miss Joey na namin, na nabinyagan na namin nila Sir Coco sa kanila si Haya last time. Ano na siya, agree na siya. Nalinawan na siya. Ito parang yung mga ganitong klase ng magsabi, hindi malilinawan ko. Medyo malakas ang sapi ng yan. Oo, malakas ang sapi nito. Ayun. Kung gusto niyo ng gera guys, then go kayo. Kayo ang sumama. Balik nga eh. Kayo ang dapat kayo yung manguna ha. Kayo yung manguna. And also make sure Ate Joy na sila rin yung patitigok. Hindi yung tipong mandadamay pa sila ng walang kabuang-buang na tao. Suggestion ko lang no sa mga Teka lang ha, natatawa kay Diwa na basta Taiwan ang gusto kunin, hindi Pilipinas. Why would you bother to think na Pilipinas yung intent nila? Why would you even bother to think na meron silang interest sa Pilipinas? Idiot! Bakit pumasok sa hinagap mo? Na gusto nilang sakupin or gusto nila, ang intensyon nila ay Pilipinas. Ha? Diyos me, anong klaseng kabobohan yan? D1, Diyos me, saang tae mo kinuha yung ganyang klaseng pag-iisip na intensyon nila ang Pilipinas? Diyos ka! Diyos me. Diyos ba? Papawisan yung ano ko dito, kilikili ko dito kay Dion sa, ano ba naman ito? Ang pinag-uusapan namin dito, D1, madadamay tayo dahil sa mga positioning ng US. Oo. China, yung may offer sa China, yung puwet ng presidente natin, pudpud na sa mga puti. Wala nang pakinabang ang China dyan. Yung mindset ni D1, yung telenovela mindset, yung feeling niya pinag-aagawan ka, di ba? Hindi ganun ang role natin dito. Walang nag-iisip.
na kukunin tayo ng China or US yung walang nag-iisip ng ganun. Kaya ang kanina pa namin na-explain dito, ang role ng Pilipinas dito is just a wear and tear equipment. Okay? Na kapag ka gumagana ka, okay ka sa Amerika. Once na masira ka, discarded ka. Ganun lang ang role mo dito. Nobody intends to own you. Diyos me. Ko po naman, parang, minsan kasi pagka G na G sa usapan, dapat alam mo na yung mga yung premise. Dahil yung narrative ko, ikaw, Hindi baka namin ako nagsasabi. kami ng China, wala. Yung geopolitical kinemer ko, gano'n ka-importante sa atin? Sige nga, bakit hindi malaman kung ano yung intention ng China at saka ng Pilipinas sa gera? Diyos me. Hello Dito, po, Miss Miss Joey, Joy. dagdagan ko lang yung sinabi mo. Yung di ba yung parang sinasabi niya na sana hindi tayo kukunin, Taiwan lang. Actually, wala talagang kukuha sa atin kasi Commonwealth na nga tayo ng US dati. Ginawa ba tayong 51st state? Hindi. Di ba? Kahit Amerika, hindi tayo Ba't tayo gusto. kukuha? Yeah, hindi tayo kinuha na ginawang 51st state eh. Manipulator, sabi ni Diwan. Asus, ewan ko sa'yo. Manipulator ka dyan. Ikaw ang manipulator, lamang point. O pagkatapos nung nahuli ka, dami mong ebas, ewan ko sa'yo. Ayun. Anyway, si Haya, you wanted to say something, di ba? Yeah, gusto ko lang mag-share ng story kasi itong si Diwan, he reminded me of my encounter a few weeks ago. So, pwede ba mag-story time? Konti lang. Kasi i-relate ko sa bigger picture eh. So, sumakay ako ng jeep. Mahilig ako sumakay ng jeep, yung sa front seat. Tapos, katabi ko si Kuya Manong, mga inis 50, minention niya. He was very talkative, no? So, naka-eavesdrop ako kasi katabi kami. And I appreciated how parang opinionated he was with the local politics and blah, blah, blah. And he was talking about how expensive everything was. Like, yung anak niya hindi nakaka-afford ng formula or mga ganun. At saka yung rice, napaka-expensive na yung rice. Pero, yung kasunod kasi nun, sobrang na-shock ako at parang, kasi, sinabi niya, uy, alam mo ba yung rice? Alam mo yung una pala, sinabi niya, uy, alam mo ba, yung fake eggs daw, may mga fake eggs, at dinetail pa niya paano ginawa yun, nagaling doon sa China. And I remember that, okay, yeah, I saw that video. Nag-viral yan kasi, mga decade ago, di ba? Pero kinonek niya, alam mo ba, nagpapadala ng mga fake na rice yung China daw. Hindi daw, plastic daw. So, grabe tong China, no? Tapos ako parang, tumas na yung kilay ko. Parang, okay, is that really true? And if it is true, it's unfair to say it without saying the fact na yung Chinese population din is outraged by that. May mga ganung news, for example, like fake milk, fake whatever. Pero, yung Chinese population mismo, sila galit na galit and their government is doing something about it. So, yung explanation niya ay, kasi daw, gusto ng China ay patayin yung population natin para sila yung pumalit. So, parang oh my God, ano was happening? Kasi daw, sobrang... Ano relasyon natin sa China? Yun, kasi daw, sobrang... Spanish pa lang, may relationship tayo sa China. Buti pa nila ginawa noon pa. Kasi daw, sobrang overpopulated na ng China, wala na silang matayuan na bahay, kaya doon sila tumatayo sa mga dagatan. Kasi nakita niya sa isang film sa 70s niya, yung Kung Fu Master. Nakalimutan yung name niya. So nakakatuwa kasi inisip ko, gusto ko sanang sumali sa conversation pero ayoko kasi hindi kasi ako ganoon. Na-realize ko, and this isn't the first time naki-eavesdrop ako. Meron din mga salesperson, isang lalaki, he was rizzing his co-workers na mga babae, dalawa na, uy, dapat marunong kayo kumain ng parang potato something kasi susulo na yung China or something like that. Inisip ko, ito yung level of knowledge sa mga tao, yung mga nakukuha nilang propaganda, at sobrang outdated ng information na nakukuha nila about China. For example, yung mga fake products, if I remember, I read the news, lahat ng gumawa nun were imprisoned by the Chinese government, and they were tinaas nila yung quality nila. Teka lang si Haya, ha? Alam mo, D1,
caps lock ka ng caps lock dyan, umakyat ka, you clarify yourself. Would you like to go up? Sabi niya, binaligtad ka ng host, binabasa ko lang yung comment mo. Akyat, you have 30 seconds to go up. Ngayon, kung hindi ka makakaakyat within 30 seconds, ibablock na lang kita. I'm giving you an opportunity, clarify yourself. Kasi talak ka ng talak sa comment section. Akyat ka, Diwan, kasi mahirap makipag-usap. Balay namin, hindi ka pala galit, pero naka-caps lock ka lang. Wala kasing intonation eh. Akyat ka. Sinungaling yung host. Gago ka ba? Binabasa ko lang yung comment mo. Tapos ako pa yung sinungaling. Akyat, wag kang na mag-comment. Akyat. Di naman talaga ako galit, ha? Itang ina mo pala, ba't ka nagka-caps lock? Ganun intindi namin sa caps lock, eh. Akyat. O ngayon, 30 seconds. Bilis. 25. Akyat. 20. Game, akyat. 15 seconds. 10. Hindi ka galit, naka-caps lock ka, tapos sabihin mo, ako yung sinungaling, putang ina mo pala eh. O, ito bad trip to. Ito bad trip, oh. Sinabi ko lang, putang ina mo. Oh, 10. Now you're being given a chance to clarify yourself. Tapos puta ka dyan sa comment section. Oh. Hindi talaga ako galit. Huwag ka kang nagka-caps lock. Yun yung sinasabi sa'yo. Gano'ng kahirap yun, nasabihin na, pasensya na sige, hindi ako magka-caps lock. Gano'ng kahirap yun sabihin. O, ibig sabihin, asshole ka lang talaga, putang ina mo ka. 10, 9, 8, Hindi na nga 7, 6, 5, 4, 3, wala pang request, 2, 1, okay, ang tangin na mo, block ka na. Hindi na kayong opportunity. Kaloka. Gusto Yeah. ko, I mean, rather than, sa totoo lang, marami rin nag-comment, Joey, huwag mo nang bigyan ng time yung mga yan kasi ginugulo lang nila yung live or whatnot, ganyan. Ako gusto ko kayong bigyan ng opportunity, sa totoo lang. Kasi kung may point kayo, wala namang problema. Pwede naman talaga kayong mag-share. Di ba? Kahit pa sabihin natin na medyo trollish yung behavior ninyo, paano kung meron kayong point? Di ba? Paano kayo meron point? Willing kami makinig dito. Kaso nga lang, syempre, pagka ganyang abusive na kayo, guguloy nyo na yung live, ganun. Dapat nga siguro, meron lang kayong moment to shine. If you're not going to take it, malis na lang kayo dito, sisipahin ko kayo. Ganun na tayo moving forward, Ayun. So, ayun, Miss Joy, yung mga ganun kasi kagaya nila D1, nakakalungkot kasi yung general population natin, yan yung surface knowledge nila about China. Kasi yun yung naririnig nila sa news. Wala sila, it's very outdated yung naririnig nilang news about China. Ang naririnig nila is yung sa South China Sea issue, debt drop ng China, etc. Puro pang dadaot, no? Pero kung may mga D1 man dyan who is still listening, the China 10 years ago, especially 20 or 30 years ago, is not the same China ngayon. China has largely solved, no? Changed. Mr. Solved. China is industrializing in the fastest pace possible. Yes, exactly. Mr. Solved has solved their problems, especially yung mga issues before na created sila, like air quality or yung sa food security nila, sustainability man lang, like environmental issues. In which they are solving Yung mga year after ganon. year, di ba, si Haya? Rice, Yeah. stop importing rice already. Sila yung country na sobrang assertive when it comes to solving global warming issues, mga ganon. Lip service lang yung West. Well, tayo sa Pilipinas, hanggang ngayon, hindi pa rin natin nasisolve yung rice natin and everything. Ang dami pa hindi natin nasisolve. At i-connect yung story with the news ngayon. So, lumabas yung news na apparently Trump created ordered the CIA na siraan yung BRI ng China. So, basically, guys, nauto kayo. Nagpapauto kayo hanggang ngayon. So kami na who saw through this propaganda by the West, no? Kami yung nag-iingay kasi ayaw namin ng war. At hanggat ngayon, when it's possible na mag-ingay kayo, gawin nyo kasi pag may war na, wala kayong chance na mag-ingay. Wala na. Kahit ayaw mo, wala kang chance. Kaya ng Ukraine. Anyone who went against Russia were arrested or were killed. Yung brother or your father is called upon to fight, wala kayong choice.
oh, yung anak ni ano, ay yung mga politician yung mga high level politicians sa Ukraine nagpapasarap and all. Pero kayo, mga maliliit lang tayo na tao, wala na kayong chance. Correct. Mhm. Ayun. Ayun. Ito ba ito? Popper. Hi, si Aya. Oo, bali ano lang. Yes, you know, the ignorance of the many Filipinos about China lang din. Kasi China's news agencies are not open kasi talaga in, outside. So, mostly, nasa kanila lang yung mga news. So, it's not really, but only recently lang naman din sila nag-create ng mga, SOCMED accounts na we can view their news, ganun. But anyway, going back to that war, I don't know why nobody, I mean, hindi naman sa nobody, but no one ever wondered why EDCA bases were put inside the mainland of PH. Like, we have a lot of uninhabited islands, but then why did they put those bases in our mainland? If I'm not mistaken, many of the US bases are in Japanese islands, like uninhabited islands. But our EDCA bases are actually inside the big lands in PH. And kaninang umaga, I had a talk with some of my friends, and then, we were thinking na, sorry, first, saglit. Kasi ganito, if US narrative is to say na China committed crime for humanity, they have to at least be shown that they have killed people. If EDCA bases are in uninhabited islands, there won't be much casualties. Ganun, if war really break out. Ganun siya. And then, for a lot of people, they don't know na kapag may war, sa bases talaga ang attacks niyan. And if you do not know kung nasan yung mga EDCA bases, just try to check any images dyan. And then you will see where the EDCA bases are. And they are actually in a lot of big islands in PH where there are lots of people. Like maybe in wait lang, Miss Pamper, ha? I would just like to piggyback on that point. I think yan kasi yung hindi naiintindihan ni Diwan kanina. Yung very very fixated siya doon sa, hindi naman intention ng China na sukulit na inatakot Pinas kasi Taiwan ang gusto nila or whatever, kinemkin. And he did not see the fact that hindi tayo aatakihin ng China dahil gusto tayo ng China. Aatakihin tayo kasi may US bases. Yan. Because the US bases are here. Kaya nga. So, intention does not really matter. Okay? They are, because the Americans are here, we will be, it already happened during World War II. Exactly po. Tapos ganito nga, kasi may bases, ganun kasi yung sa war, bases nila ang ina-attack. Like the Pearl Harbor. Yung mga ganun, bases talaga ang ina-attack niyan. Tapos, they have to make it appear that, Chinese are hostile because they have killed a lot of people. So for them to show that one, they have to put their bases in places where there can be a lot of casualties. That's theory ko lang yan. Kasi of all the islands that we have that they could have put their bases, why on the big islands where there could be a lot of casualties? Yung mga ganun. Like, nakita ko kasi sa mga bases, US bases sa Japan, wala dun sa mga sa mga mainlands, sa mga uninhabited islands. But in PH, andito talaga sila sa mainland. So parang they really want, hindi kasi nila ma-attack din si Taiwan kasi their cheap market, their cheap manufacturing are still in Taiwan. And then parang they are in a hurry pa of, they're actually fast-tracking the war kasi parang malapit na naman ang election tapos mag-change na naman ang leadership ng US. So they have to do that one while si Biden pa. Ganun yung mga analysis. Pero I'm not so sure. But yeah, I don't think they are really going to attack or make Taiwan suffer or they're really going to bomb Taiwan. Ganon kasi because of the cheap manufacturing, it all started with chips. Aside from from dominance, economic dominance. Ganon. Ang nila dun sa whether magbabago yung policy ng US pag nagbago yung presidente. May explanation dyan si Sas kasi tinanong ko na yan before Sabi ko, lalo na nung nagsa-start pa lang yung EDCA na yan. Kasi diba si Sas, very against talaga siya. Sabi niya, you're bringing us to war, ganyan. Yung very emotional si Sas na sa kapihan, diba? That was more than a year ago, I think. Ganon. Kasi parang alam ko, February yung kapihan na yun, na parang nagimbal talaga ako. Bakit ang emotional ni Sas, ganyan. And then, she was pretty much arguing the way you were arguing, Miss Popper Vishnu. And, after nung event na yun, nagpunta si Sas sa live ko. Tapos nagkwentuhan kami. Sabi ko, Sas,
hindi ba natin pwedeng bigyan ng benefit of the doubt na baka meron siyang alam ng information na hindi natin alam, ganyan. Hindi, Joey, hindi, keme, ganyan. So, sinabi niya na parang, you just have to look at the history. You just have to look at all the variables here. It is really leading to that. They are talking about it in their Congress. They're talking about the budget. They already have a 10-year war plan, ganyan. So, there's no other way. There's no parang, sabi niya na, it is not as if it's gonna parang die all of a sudden just because mahal nila ang Pilipinas, yung mga ganyan, or napamahal sa kanila ang Pilipinas. Walang ganon. So it is a plan, sabi niya ganon. I asked that question na, what if, sabi ko ganon, hindi ba magpa-play dito ang political environment sa US? Ganon, kasi what if nga manalo si Trump? And sabi ko, it's gonna happen in 2024. So, baka naman magkaroon ng baka magkaroon tayo ng breathing room doon, ganyan. Tapos sabi niya, the problem is, the Americans would have a plan that transcends leader. So, meron daw silang, kumbaga, totoo naman to. Kumbaga, meron silang mga policies na cast in stone. And these policies will not change kahit sino maging presidente. So magkakatalo lang yan doon sa implementation or gaano ka-aggressive yung implementation or whatnot, ganyan. So, yung mga policy, kunwari, yung war policy ng Amerika, set in stones na yung mga yan. Hindi na magbabago yan. Kasi yan yung plan na yan, it transcends yung kung sino yung 4 na taon lang naman yung presidente nila, di ba? 4 na taon lang naman yun, ganyan. So, ayun, so kumbaga parang tinanong ko, kung si Trump ang maging presidente, baka naman magbago. Sabi niya, hindi na ako ganun ka-positive na magbabago eh. Kasi, si Trump, noong panahon ng PRRD, busy siya on other things. Like, kumbaga parang na-afford niya na hindi i-prioritize yung external affairs ng Amerika. Tingnan mo what happened to him. Diba? Alam mo, Miss Joy, di ba, kaya nga ginergor si Trump kasi ayaw niya, he wasn't, he did not agree na simulan yung Iran war na gusto ng deep state. Yung deep state yung mga gumagawa ng policies nila na hindi nag-change. Oo. Pero yung ginawa ni Trump, ay nag-drone missile attack siya ng isang general ng Iran, who was a well-loved general ng Iran. So let's say kung mananalo siya, maybe there's a high possibility na hindi magkaka-war dito. Pero magdodrone attack siya sa China. Baka mga ganun. So, may provocation pa rin. At saka malaking trade war. Like, for example, ngayon, the US is targeting China's shipbuilding industry. So, ang daming hinihit. At saka yun naman nagsasabi na kung Taiwan ba at Pilipinas, syempre pipiliin ng China puprotektahan ng China ang Taiwan. Kasi Taiwanese people are their relatives. Wala naman tayong connection. They have the US, China has an emotional connection with Taiwan. Sila sa atin wala. Walang emotional connection ang China at Pilipinas, bananas lang at pineapples. Isa pa, kasi role ni Taiwan sa world, kasi si Taiwan talaga ang number 1 manufacturing ng chips. So, hindi talaga po protektahan talaga, even with US will protect Taiwan and even CN will protect Taiwan kasi I've spoken to some of my students, tapos sabi nila na they are far pa daw sa chip making. So, even them, they are still dependent kay Taiwan pa with regards to chips. Ganon. So, I don't think they will really attack Taiwan. But they will fight over Taiwan, but not in Taiwan. So, they chose another place. And yeah, yun yung PH. And then, of course, like what I said earlier, they want to make it appear that China killed thousands of people. Because if that's not gonna happen, then their narrative will be proven wrong. So that's why they put their bases in places where there can be a lot of casualties. Walang regard talaga yung Amerikano sa mga Kaya nga. And I don't know why these people are still humahanga sa US. They don't know the histories of wars that are done by US. Grabe yung Miss Pufferfish, the propaganda yung Anglo-Saxon media kasi is so extreme na
hindi mo mabiblame na ganun yung surface level knowledge, and yung xenophobia nila is well designed by the CIA. So, ngayon, grabe na yung xenophobia ng tao. Hindi nila, the general population. Imagine 8 out of 10 Filipinos wants to fight this war. Bakit? Diba? It's a well-designed hate, manufacturing of consent. Yung pinapalabas nila, especially sa media, kasi si Manny Pangilinan, siya yung maraming hold sa media, siya din yung sa CSIS, so sila yung diba, ito yung assertive transparency ni Ray Powell. Yung pinapalabas nila ngayon is unsafe daw ang South China Sea for the ship, for as a trading route, so they want to protect it. And then iisipin mo naman, kailan siya naging unsafe? The routes, the trading. You've never heard of any incidents about mga ships, yung mga trading ships. Wala naman. Kaya nga. Tapos yung mga tao? Kasi dapat you should read. Sorry. Kasi nakakabahala yung parang they are accelerating this. Parang silang may timeline na. Napapansin, no? Parang may timeline. Hindi nyo napapansin may timeline sila. Parang binibilisan. Pina-fast track nga nila yung war, actually. Pero yung mga tao, akala nila, may mga ibang issues lang na inaano dito sa Pinas, and then, you'll wake up one day. Wala na. Ang dami ng mga pinupush. It is just a natural course of, they were really trying to move this forward. Actually, and I was actually a little bit alarmed. Yeah. I was a little bit alarmed kasi, PBBM's trip to EU. He signed a military maritime agreement with Germany. And Germany, I think, is a NATO country, right? And NATO is actually trying to also come to Indo-Pacific region. Like, they already have signed agreement with South Korea and Japan. So what is NATO doing in Pacific? They have their North American kayo. So why are you interfering with the Pacific Islands, with the Pacific area? Ganun. Alam mo yung pag-aano nila? Doon sa sinabi ni BBM. Tapos na ang regional issue should be dealt by countries involved in that region, countries within that region. Tapos ngayon parang, gala ng gala pagkatapos sign ng agreement kung kani-kanino. Kaya nga. Diba? Alam mo yung sobrang, yung fast tracking nila from changing the state secretary, undersecretary from Victoria Nuland to Kurt Campbell, na yung sinabi ni Daniel, kahapon ba yun? Na siya daw yung nangloko kay DFA secretary natin nung time ni Pinoy. What's his name? Na-mention natin yung kagabi, no? Sino yung pangalan ng... Bumalik kay Newland. Yung DFA secretary natin before. Del Rosario? Si Del Rosario. Del Rosario yata. Del Rosario, Albert Del Rosario. Oo. Di ba Miss Joy, yung sa Harbor Shoal is, ang nangyari doon is diba? Ang nag-react yung China the way they did is because nagdala tayo ng Navy natin, so nagdala din sila ng Navy nila. And then the US brokered the deal na mag-back out yung dalawa. Mas nagalit din yung China kasi ba't nyo dinadala yung US? So umalis tayo and China remained. Diba? So that's how they got the island. Akala nila inagaw. Hindi kasi ganyan kasi yung rule ng claiming ng island. If you have no inhabitant there, then they could claim. So, Miss Pufferfish, si Kurt Campbell yun. Siya yung gumawa ng FIBO to China ni Obama. So ngayon, wala na si Victoria Nuland kasi parang hindi siya successful sa kanyang Ukraine Kachurvalu. Ngayon, si Kurt Campbell ay mas knowledgeable about sa Asia. At ngayon naman, mag-meet si ating president kay Blinken sa 19th. So ano yan? Ano yung pag-meet nila? Magdadala ba ng business si Blinken sa bansa natin? At sino ba namang businessman gustong mag-invest dito kung may threat of insecurity and wars? Ano mo, Miss Joy? Parang may goal sila na dapat gawin dito before 2025. And I think, kaya to namamadali kasi natatakot rin si BBM. Meron ring factor yung desperately hanging on to power. Because movements are starting. Of course, hindi naman tanga yung mga yan at alam nila yung July 1 deadline. Diba? So feeling ko parang they are trying to, sa part ni BBM, baka he's trying to make the best out of it. Kasi since kaalyado niyo yung mga Amerikano. He's trying to get the best out of it in such a way na
hindi siya ma-challenge dito sa Pilipinas. Ganon. Pagkatapos, syempre, pabor din sa Amerikano kasi pumapasok tayo sa timeline nila when it comes to war, diba? Ayun. So, kung kayo talagang nag-aanuhan yung mga yan. Nag-orgy talaga yung mga yan. Ayun. Diba? It's going to be, pagka kunwari, merong gulo, justified si BBM kapag justified si BBM sa mga, sa mga authoritarian decisions niya na magpasara ng ganito, magpaano ng ganyan, mag-implement ng martial law or whatever, di ba? So, tingin ko, takot rin si BBM na he might lose power. So, taking advantage siya doon sa support ng Amerika and whoever na aligned doon sa anti-China sentiments nila. Ayun. Alam mo, Miss Joy, I really wonder anong iniisip ni BBM. Kung iniisip niya bang kaya niya pang to turn around when things are heated up. Alam mo yun, yung parang iniisip. Alam mo si Haya? So, that never seemed to end. Her father. Dito, hindi ko alam kung kailan natin napag-usapan to. Yung kumbaga, di ba parang binibigyan natin siya, may 4 years ka pa eh. So baka posibleng magising ka isang araw, tapos you can turn things around. In accordance dun sa mga, yung BBM yung 1.0 version. Di ba? Yung ganon. So, meron bang possibility na magbabago? Sa natitirang 4 years, kung matatapos niya, may possibility ba na sa totoo lang, ngayon wala na akong makita. Tingin ko talaga, ito na yun eh. Ito na yung direction niya talaga. Ito na yung direction niya. Well, I would like to be proven wrong. Sabi ko nga, at yan yung sinasabi namin Kuya Anthony, masayang-masaya kami kung magkakamali kami. Ganon. Mas gusto namin yon na magkamali kami. Kasi ayaw namin maging tama dito sa ganitong sitwasyon. Pero, what are the chances na magbabago siya ng desisyon? Diba? What are the chances? Meron pa siyang space to reverse. So, to the last Filipino standing talaga yung stance na niya, no? Mm-hmm. So, feeling niya hero, parang feeling niya siya yung hero na sa Southeast, yung parang siya yung magbablock ng China daw sa ASEAN, and he thinks na siya yung magiging hero that is stopping China from their incursions daw in the South China Sea and maintaining the peace and order in Asia. Parang ganun yung iniisip. hindi ko siya nagigets. Seriously. Wanna be Zelensky. Yeah. Gusto niya maging Zelensky, promise. Like, he's really like Zelensky sa mga decisions niya. Yeah. At nakakaawa tayo, Miss Joy, no? Yung mga Filipino. Like, parang hindi nila for example, pupunta ka sa mga videos na may war na, blah, blah, blah. And yung mga comments ay, yung Yultong, blah, blah, blah. Yultong daw sa Korea, na nanalo natin yun. Konti lang tayo Filipino. Yung fake, yung false sense of, yung ini-inspire sila on something that is totally inapplicable sa sitwasyon nila. Kaya, yung false sense of natin, yung strong tayo or pride, yung parang ganun, na hindi nila iniisip how much a war will affect not just the next few years but the next 20 or 30 years. Yung kawawa dito, yung mga anak nyo, yung mga apo nyo. At least kami nakapag-travel na kami, mga ganun-ganun. At least na may mga few years na of happiness na kami. What do you look forward to in the future? Yung labanan ngayon ay drone missile attack, hindi ground war. Walang magagawa yung nyo dyan. Walang magagawa yung taekwondo nyo dyan. Just if conventional yung war, pwede pa gamitin ang yultong, sabi ni NJ. True. May connection ng TikTok sa pinaplano nilang war na yan, kaya minamadali nila iba. Actually, ilang beses na lang tinatry yan eh. Ako tingin ko ha, di ba yung Facebook, inipit-ipit rin yung Facebook before eh. Di ba? Inipit-ipit rin siya. Kaso nga tingin ko kasi parang nagpapamanipulita rin naman na si Mark Zuckerberg eh. So parang, kaya, okay na ngayon si Mark Zuckerberg sa Facebook business niya. Ganon. Ngayon yung TikTok,
I think last year yata yun. Twice na nilang inattempt yan na iban sa US. Tapos parang ang nangyari, ang naiban siya, pero sa mga government offices lang, government officials lang. So, yung mga government officials, hindi po pwede magkaroon ng TikTok account, hindi pwede gumamit ng TikTok account. Ang sabi nila, yung TikTok daw kasi ay spy app. Ayun. Anong tingin niyo? Actually, sa totoo lang, kung iba na, di ba nila? Ano tingin niyo kay Jonathan na gusto din niya ipabawal yung TikTok sa Pinas? Jonathan Malaya? Oo. Kaloka siya. Nung nagsalita siya about it, October 2023, yun yung time na ni-revive ng US Congress yung pagpapaban sa TikTok. So, tingin ko ano yun, may kumpas, kaya siya nagagaganon. Parang may news din ata ngayon. Kasi parang may sinabi din ata siya. Statement Oo. namin. I'm not so sure, pero nakita ko sa... I'm not very sure ha. Pero kasi pumunta na sa... napasa Congress na yung TikTok ban. So, yung hinihintay nila ngayon na isa Senate sa US. Si Jonathan Malay, parang gusto niya sumunod. Oo. Which is ganun yung trend. Kasi nung, I think mga October yata yun, nagkaroon ng ganung, na-revive, first quarter 2023, nagkaroon ng discussion yan, yung tungkol sa TikTok na meron daw cybersecurity issue, ganyan. And then yun, it resulted to banning TikTok nga doon sa mga government officials, government employees sa US. And then after nun, October, nagkaroon naman ng ganung usapan sa US. After nun, nagsalita si Jonathan Malaya na parang may national security issue daw ang pagti-TikTok, ganon. Ipapaban. Kasi hindi naman na parang pinorso ni Jonathan Mal. Hindi ko pa nababasa yung sinasabi mo na yung nagsalita siya uli ngayon about it. Pero like meron siyang sinusunod, 'di ba? I'm not very sure yung or old news na yung nakita ko noon. Pero yung reason daw kasi na gusto nilang i-ban or they really aggressively want to ban TikTok sa US is yung rates ng yung popularity ng pro-Palestinian youth sa TikTok. Sobrang taas yung hashtag. And the US lobby na very powerful is yung mga Jewish or pro-Israel. So, may angle din na ganyan. Other than the security, ganun, churvalo nila. I'm pretty sure yun naman talaga yung mga interest nila dyan. Sinasabi lang nila yung security kineme, pero iba naman talaga yung ano nila. Natatakot sila dun sa power ng TikTok kasi nga, syempre, pagka naging viral ka sa TikTok, ang dami mong nare-reach na audience eh. Ganon. True, hindi nila control yung narrative dito. Hindi nila control yung narrative. Ayun. Pinapaban nila ang TikTok sa US kasi nag-open ng shop sa TikTok. Kalaban ni Amazon Shop, sabi ni NJ. Posibleng ganun. Kasi ano nila, ang front, nakita ko yung parang, agenda sa Congress nung dinidiscuss yun yung sinasabi nila, threat daw dahil meron daw, kasi espionage yung una nilang dun eh. Yung app daw kasi, is spying the Americans, ganyan. So yun yung pinakaunang-una nilang cybersecurity issue ganun. Kasi nga lang, parang ang question doon, hindi ba sila, anong difference nung security ng TikTok at saka ng Facebook? Yung pag-store ng pag-store ng personal data, di ba parang parehas naman kayo. Di ba? Ayaw nyo lang na ini-spy kayo ng iba, pero pagka kayo, okay lang kayo mag-spy sa iba. So, anyway, ayun. Hindi ako masyadong concerned kung gusto nila iban yung TikTok, di ban nila. Ayun. Difference American-owned FB. Yeah, yun. Kasi yung TikTok sa US, chartered, yung TikTok USA yata, chartered rin sa US yun eh. Kaso nga lang, dahil meron siyang lineage na own siya ng Chinese company, hindi lang, kasi yung operations ng TikTok, 100% in the US naman. Yung TikTok sa USA, 100% operations nila nandun. Hindi lang talaga matanggap ng Amerika. The US company, pinasukan ko, ayaw mag-renew ng contract ng client. Need confirm support ko sa Israel. Sabi ni mismo ko, ang tawag dito, defense-related company ba yan? Bakit ganon? May ganon talaga.
Google na mahilig mag-spy sabi ni Liam. Oo. Kasi China ba nila FB sa China ba rin ang TikTok? Bawal rin TikTok sa China. Binigyan nila ng choice sa TikTok. Completely ban or din TikTok sa Meta. Talaga? May ganong option? Sell to Meta? Talaga? Ayun. Anyway, ayun, no. Ang tawag dito, kailangan ko mag-end live, no, kasi alas 2, meron ng, may call na yung jowa ko at napapagalitan siya dahil meron daw madaldal sa background. So, kailangan ko mag-end live ng, in a while. Kawawa naman yung jowa mo, Miss Joy. Pasensya na po. Sabi ng boss niya, ba't lagi ka nakamute? Tapos pagka nag-unmute siya, meron daw madaldal. Ganon. Ayun. Sino to si King Paral? Ayan, hello King Paral. Meron gusto sabihin bago ako mag-end live? Hi, Mami. Ang ganda mo. Thank you. Thank you very much. Ayan. Miss Puffer, meron ka mga gustong i-share? Ay, wala. Okay na po, okay na. Yun lang. Ayan, politika pa usapan. Oo nga, syempre, American na client. So, mahirap siya. Sa freelancer platform namin, nung kasagsagan ng Russia, ban lahat ng may support sa kanila, sabi ni Riri. Grabe, no? Grabe, no? Tapos, the Americans boast, democracy and freedom-loving kinembot, diba? Tapos, thanks, Joey, bumaba na ako, may work pa, sabi ni Triggerman. Sige, ingat-ingat ka dyan sa South Korea. Ayun. Yay, no report today. Oo nga, madadownload ko yung live. Yung live kahapon, hindi ko ma-download kasi yung live natin kahapon, hindi ko ma-download, buisit. Ang dami kasing report. With Daniel, sayang naman. Dopi pa naman yung shinare. Oo nga, Ayun. Siya, sige, matulog na tayo at magkita-kita tayo next time. Maraming salamat. And ingat-ingat po at let's take it upon ourselves to inform everyone kung ano yung nangyayari. Kasi kung hindi natin i-express yung opposition natin sa direksyon ni BBM ngayon, we might not have any time to do it, any chance to do it. Yung pong gera, ang usapan dyan is survival ng bansa, existent ng Pilipinas, kinabukasan mo at ng pamilya mo at ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. So it's a huge thing. Hindi natin pwedeng baliwalain yun. So, napakalaking task niya. At maraming balahuraan na mangyayari. Kasi, kailangan yan, i-demonize kayo, sasabihin, maka-China kayo, ganyan-ganyan. Makapili kayo, ganyan. Hindi po. Gusto natin ng payapang bansa. Yun ang pinaglalaban natin. Gusto natin na buhay ang mga mahal sa buhay natin. Buhay ang Pilipinas. And that we can do our regular stuff. Okay? Awa nga kay Triggerman, sabi ni Triggerman kanina. Tama. Sabi ni Triggerman kanina, ba't ganito? Gusto ko lang naman magtrabaho at magpadala ng pera sa Pilipinas at umahon sa kahirapan. Saan tayo dinadala ng presidente natin, di ba? So, yun. So, I hope, let us decolonize our minds. Hindi po kayo mahal ng Amerika. May ask po ako. Hindi kayo nililigtas ng Amerika. Ayun. Sige, go King Paral. 5 minutes, go. Okay lang sa'yo na halimbawa i-colonize tayo ng China. Hindi tayo kukolonize ng China. Ba't naman tayo kukolonize ng China? King Garal, malaki na yung population ng China. They don't want an extra people to feed, extra population to feed. Never in the history China colonized. Kasi diba kaya nga sila kaya tayo inaagawan ng territory kasi for resources nila. Para sa resources ng food nila. Hala. That's not true. So, marami silang sources sa kanila. In fact, hindi nga sila nag-i-import ng bigas, kaya na nilang magtanim Very self-sufficient sila. King Paral. Sufficient na sila. Alam mo, yung mga fish, hindi sila nag-ano niyan. Kasi yung mga fish ponds nila, I mean, they are so good at reproducing. Mas mura yung food nila. And even right now, may isang area sila dun that they are planting durian. Parang they are really trying to be self-sufficient na that they will not need any countries, They will not need to, Pero for trading purposes, they will of course do that para to still have trades with other countries. But inside, kaya nila. Actually. Tapos, asa na naman yung idea niya na colonize? Can you name a country that China colonized? Na, ba? Like, if you're going to think about colonization, think about the West. Think about the imperial
Yeah. Imperialist ano. Ano ba naman yan? Ah, Study history, please. Imperialist West. Yan yung mahilig nawala na si nawala na si Miss Kukaran. Joy, yung territory, yung sinasabi niya. Again, guys, hindi natin territory yung EEZ lang. EEZ, hindi territory yung EEZ. Territorial rights lang. Lolo, nandiyo si Ate Che. Okay, quick lang, Miss Joya, explain ko lang. Yung EEZ, yung rights lang natin doon is yung nasa ilalim lang ng dagat at yung fishes. Yung tubig doon ay international water. Okay? Hindi natin territory yun. So, kung andun man yan China, problema nila yun. Ang tawag dito, yun po, yung kasi naalala ko si user manual, Gina G rin siya dyan eh. Hindi rin niya magets? Ay, oo, si user manual. Oo, kasi akala niya, yung EEZ natin is our territory. That China is encroaching in our territory. No, they are not encroaching in our territory. Okay? Kung meron bang ine-encroach ang China, ine-encroach niya yung sovereign rights natin to kasi yun ang kiniklaim natin yun ang ina-assert natin. Sovereign rights doon sa EEZ, that is not our territory. Okay? That is not our territory. Ilagay niyo po muna sa isip ninyo, ano ba ang ibig sabihin ng teritoryo? Ang teritoryo po ay yung Luzon, Visayas, Mindanao at yung ibang mga area na kung saan nag-exercise ang Pilipinas ng jurisdiction at sovereignty on it. Okay? So yun, 12 nautical miles yun from the outmost tip portion ng mga lupa ng kapuluan ng Pilipinas. Yun ang teritoryo. Anything beyond that 12 nautical miles is the EEZ. Yun yung 200 nautical miles. Hindi yun part ng teritoryo ng bansa. Okay? At saka territorial water siya, so kahit anong bansa pwedeng dumaan dyan. Kaya lang iba yung claim. Oo. Yung rights lang natin is yung resources dun sa ilalim at yung isda. Pero yung kung gusto mong dumaan dun, pwede. And actually, yung exclusive economic zone kasi, exclusive economic zone is also a misnomer. Kasi kumbaga parang hindi naman talaga yan nagbibigay sa'yo ng exclusive use at all. Kung ikaw ay nasa close, kung ang waters ay nasa enclosed na seas and it is shared by different country. Hindi yun, walang exclusivity doon. Kasi, kaya nga yung proof na walang exclusivity. Because South China Sea is an enclosed water, it was treated as traditional fishing ground. So yung idea ng exclusivity doesn't exist doon sa South China Sea. Yeah. Diba? So kaya yung insist na hindi, it is our exclusive economic and emerging. Yun nga yung 2016 ruling diba? Traditional fishing ground di wala na yung aspect ng exclusivity doon. Tapos, same group of people na bangag, na sigaw na nanalo tayo ng 2016. Ito sa inyo. Pag bangag ang presidente, huwag niyong tularan, huwag kayo magpakabangag din. Alam mo, Miss Joy, yung short lang, the aspect yung din-explain ni Daniel about yung sa military side, yung arbitral ruling na exemption yun. Binasa ko ulit yung parts ng arbitral ruling ngayon pero hindi ko masyadong maintindihan. So, it should be explained more, no? Kasi malaking factor yun sa yung sa miscommunication na nangyayari sa media and sa mga tao, yung nag-iisip na territory natin yan, at that we have the right to pursue or to be there militarily, yung mga ganun-ganun. Sa arbitral ruling nga, I mean, they can't use the arbitral ruling kasi exemption siya. Parang ganyan. So, I hope Daniel can expound on it. So, yun lang po, Ms. Choi. Mayong gabi sa tanan. Okay. Sige, everyone. Meron na tayong 3 minutes to 2. Mag-start na meeting ng jowa ko. Bye-bye, mua-mua. See you tomorrow.